Ang San Miguel Beermen at Raynor Shine Elasto Painters ay posible na magkaroon ng trade pagkatapos nitong series ng SMB versus Ginebra. Regardless kung anong mangyari dyan, kung manalo matalo San Miguel, malamang magkaroon sila ng trade dahil nangangailangan daw ngayon itong Raynor Shine ng big man at gusto nilang makuha si Moana Tautua. Ngayon sa San Miguel, syempre hindi naman yan basta ibibigay si Tautua dahil kinakailangan ng San Miguel ng big man. Nakita natin ginagamit nila si Tautua dito sa serye kontra sa Ginebra. So kung for example at makuha ng Raynor Shine itong si Mo Tautua, sigurado na ang San Miguel big man din ang hahanapin. Kung hindi yan maibigay nitong Raynor Shine Elasto Painters, baka meron pang isang team na pumasok dito sa trade para makasama at maka-acquire ang San Miguel. For example, baka itong si Cade Flores mapunta dito sa San Miguel Beer o kaya itong si Kai Balungay. Let's say makatrade ng San Miguel at itong Raynor Shine itong Titan Ultra. Magiging Cade Flores sa San Miguel, si Mo Tautua naman dito sa Raynor Shine at itong Titan Ultra, meron niyang makukuhang player mula dito sa ROS. Samantala naman kung Phoenix ang makakausap ng San Miguel at Raynor Shine, ganun din ang mangyayari. Si Kai Balungay sa San Miguel, itong si Mo Tautua dito sa Raynor Shine, at ang Phoenix may makukuhang player mula dito sa koponan ni Coach Yeng Giao. Itong si Coach Yeng Giao matindi yung pangangailangan ng big man ngayon at dito si Mo Tautua ang nakikita nila na isa doon sa mga pwedeng solusyon dyan. At sa ngayon sa tingin ko magiging maganda to para dito sa ROS. Kung ma-acquire nga nila si Tautua at kung ikaw naman ang San Miguel Beer, kung makakakuha ka ng panibagong mas athletic na player na papalit dito kay Tautua, pwede talaga yan na makatulong dito sa kanilang roster. Kaya nga hindi na ako magugulat kung ganyan talaga ang maging sitwasyon ngayon. Ang isa pang team na nagagawa daw ng isang malaking pagbabago dito sa kanilang lineup ay itong Blackwater Bossing na kinakausap na raw itong Magnolia o kaya itong Terra Firma. Isa dyan sa dalawang teams na yan ang kinakausap ng Blackwater para daw posibleng ma-trade na itong si Dolph Panopio. Si Dolph Panopio bago pa lang dito sa Blackwater pero matunog na yung balita na baka ito i-trade ng ibang kuponan at itong Terra Firma at Magnolia ay kabilang daw doon sa mga interesado dyan. Ito kasing si Terra Firma, baka daw i-trade na itong si Mark Nonoy, so naghahanap sila ng bagong point guard na magagamit. Samantala naman itong Magnolia, meron kasing injury of course si Jerome Lastimosa at tumatanda na rin itong si Paul Lee. So hindi na nakapagtataka na gusto nilang humanap ng bagong guard na magagamit. At ito nga, mukhang magandang option itong si Dolph Panopio. Alam natin na yung mga teams talaga interesado dito kay Cedric Fairfield. Pero hindi pa kasi maliwanag kung anong plano ng Blackwater dito kay Fairfield. Kaya hindi pa natin masasabi na ito'y pwede talagang i-trade. Kaya nga itong si Coach Jeffrey Cariaso siguradong marami ang pinaplano para dito sa Blackwater Bossing. Kaya nakaabang na lamang itong Terra Firma at Magnolia dito sa posible na maging transaction nila. Lalo na sa pagkuha dito kay Dolph Panopio. Si Dolph Panopio kahit bago pa lang sa Blackwater ang ganda nung pinapakita niya. Kaya nga marami nagsabi na ito'y bagay talaga ng maging playmaker para dito sa koponan ng Magnolia or Terra Firma. Kaya naman hindi nakapagtataka na siya talaga ay pinag-iinteresan. As it is, hindi lang naman sila ang gustong makakuha dito. Sa totoo lang, marami pang mga teams ang interesado dito kay Panopio at kung matatandaan nyo, ang Barangay Ginebra gustong makuha tong si Dolph Panopio. Kaya hindi na ako magtataka na ganito talaga ang magiging sitwasyon at very much in demand siya ngayon.